Okay mga ka-farmer, magandang araw. Uli, update sa ating talong na ginagamitan lamang ng foliar. So far, yung talong natin, okay naman yung talong natin. Yung kalakalan ng buying ngayon, ang problema. Grabe, sobrang mura. Tapos ano pa, yung mga class B wala na, hindi na yung pinaka good lang yung maibenta, yung kinukuha nila. Tapos ito kinakagat ng mga manok. Tapos yung yung talong natin kasi nabigla nung ulan. Tapos mula nung galing sa init, kaya minsan nagkakaganito, nagda-dry yung dahon at saka yung iba nalalagas. Pero okay lang yan, normal talaga yan, usual talaga magkakaganyan. Yung bunga ng talong natin okay, walang problema. Yung development niya ganun pa rin, okay pa rin naman. Kaso yun, may namamatay mga ka-farmer. Yan yung napunggos kasi nung binukal natin tong lupa, mainit, tapos nabigla siya. Mas maganda sana kung tag-ulan, tapos yung pulverize agad yung lupa na itinambak yan sa puno para hindi magkakaganyan. Pero yun, dahil sa sobrang init nga, kaya minsan may mga nagkakaganyan na puno. Yun dyan sa mga ka-farmer, yan yung malalaki, yung matanda na, ang daming bunga sana, kaso maliliit na yung mga bunga dyan. Mahirap nang ibenta sa ngayon na panahon, kaya yung ginawa dyan, kinukuha lang yung mga malalaki, tapos yung mga maliliit wala na, itatapon na yun. Maganda naman sana yung bunga, pero ayun, sobrang mura. Ganun talaga ang nagkakaganito mga ka-farmer, kasi nung kasagsagan ng init, biglang umulan nung April 30, sabay-sabay recover yung mga talong. Yung iba na matatanda na rin yung mga talong nila, ganun, nagdagsaan yung talong. Yun, ginagamit natin organic na foliar pa rin. Maya ipapakita ko kung ano yung ginagamit natin sa ngayon. Yung una natin ginamit dito, Kaiser, tapos naubos na yung Kaiser. May binili tayo na foliar na pa lang, homemade pa lang yun, wala pa sa merkado, pero yung resulta okay naman. Galing yun doon kay Sir Brandon Inciso sa Bicol, Camarines ba yun sa kanila. Yun ginamit natin dito. So far okay yung resulta. Yan, mga ganitong mga bunga, napaka quality sana, kaso yung presyo yung hindi quality. Yun, wala tayong magagawa kasi ganun talaga. Yung gagawin natin dito, tuloy-tuloy pa rin, kasi yung iba niyan bibitaw yung iba. Bali anuhin na nila yung talong nila. Yun sa atin, patuloy pa rin, di makakaano din tayo sa presyo, makakabawi din tayo kalaunan pag tuloy-tuloy lang. Ganito sana yung mga bunga doon katago lang kasi yung mga bunga hindi makita, kailangan mo pang anuhin. Yun, ganito mga ka-farmer, anthracnose. Okay, puntahan natin yun. Diyan, daming bunga.
yung ano na yan, yung matatanda na talong na yan, daming bunga niyan. Kaso yun nga nangyari, mahirap mo ibinta yan sa ngayon, dagsaan yung talong. Wala tayong magagawa niyan. Tulad yan, daming bunga dyan. Siksikan yung mga bunga sana, pero yun nga, iwan ko lang kung bukas ma-harvest ba to or sunod na araw na. Puntahan muna natin yung papakita ko yung foliar na ginagamit natin dito. Ito yun mga ka-farmer, yung foliar na ginagamit natin, yung Intig Pro Soil Conditioner Plant Growth Booster. Ito siya, yung Intig Pro 1 na to, para to sa ano, yung vegetative stage pa, pero kung ano na, fruiting stage na, dapat ito Intig Pro 2. Pero pwede mo naman siyang paghaluin, i-mix mo siya para for growing purpose din, kahit sa fruiting stage na siya, para tuloy-tuloy pa rin yung paglago ng ano, ng tanim mo. Kung saan to mabibili, doon to mabibili kay ano, kay Sir Brandon Inciso. Kung tingnan nyo yung ano, yung Facebook niya, Integrative Farmer, doon kayo mag-inquire. Ito rin yung isa, may ano din yung isa, yung Intig Solution during ano yun, yung para sa lupa, yung bago magtanim. Yung timplada ko nito is ano lang, nasa 70 ml kasi pinaghalo ko tong dalawa, so tig 70 ml lang sila, up to 70 to 75 ml. Pero pag ito lang ang gagamitin mo, dapat nasa 150 ml. Tapos ito rin, kung solo mo rin gagamitin ito, 150 ml din. Okay, kayo na bahala magano kung interesado kayo, pero kailangan kausapin nyo muna kayo ni Sir Brandon, kasi ito ano to may proseso dyan kung paano gagamitin, hindi basta gamitin lang. Ang protocol noon, kung interesado kayo, sa kanya na lang kayo mag-inquire. Kung dito sa akin, i-repair ko na lang kayo. Kayo na rin bahala mag-usap, at saka kung bibili kayo sa kanya na kayo ituturo din niya yung protocol kung paano gagamitin. Kaya dapat magkausap talaga kayo, kasi hindi siya magbibinta kung hindi kayo maturuan kung paano. Kaya ito ngayon yung talong natin mga ka-farmer, iwan ko ba't dry, tingnan yung dahon sa camera, pero sa personal hindi naman. Wala pa rin tayong insecticide na ginamit dito mga ka-farmer. Wala rin tayong synthetic na abono dyan sa puno. Lahat ano pa lang, foliar lang talaga. Wala tayong ibang ginagamit. Mga ganitong bunga, ito pinaka the best na quality, ganyan ang laki. Okay, sayang dyan sa sa matatanda. Ang daming bunga sana mga ka-farmer, pero wala tayong magagawa, hindi na natin ibibinta yan. Saka kukunin lang natin yung medyo malalaki, tapos isaksak natin dito sa sa magaganda na bunga. Doon naman yung sagingan, so far recovered na yung saging, pero kahit ano lang yung paglago niya, hindi naman gaano kabilis, pero at least lumalaban. Okay, yun lang muna update natin mga ka-farmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, ginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat, bye bye.